Ang kabiguan ay dumarating sa ating buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging nariyan, naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa sa atin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa impila ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan po ng ating Facebook page, tayo po ay napapanood ngayon sa ating pong Facebook Live sa UPC Bulan Church page. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na muli po tayong magkasama-sama mga kapatid at kaibigan sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Martes. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan na patuloy pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Sumainyo po ang biyaya ng Panginoon mga kapatid sa anumang mga sitwasyon ng buhay, sa anumang mga hamon sa buhay natin sa bawat araw. Dalangin po namin sa Diyos na patuloy po niya tayong samahan at pagkalooban tayo ng katugunan sa ating mga pangailangan at katagumpayan sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Pagbati po sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa tatlong congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon.
At good morning dyan sa ating mga kapatiran sa congregation natin sa UPC Magsaysay, Bulan. Mamaya meron po tayong prayer meeting alas 3 ng hapon dyan po sa UPC Magsaysay, Bulan. Good morning din sa ating mga kapatiran dyan po sa UPC Santa Remedios, Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dyan po sa UPC Iquirino, Bulan. Sumainyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, sa 63 na barangay na sakop ng Bulan, at maging sa mga neighboring towns of Bulan na narating po ng frequency ng Newgen FM 100.7. I-bless po tayong lahat ng ating Panginoon and welcome to our spiritual program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Another victory report mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa katagumpayan ng ginawang Street Crusade. Apostolic Street Crusade dyan po sa lugar ng Barangay Aguinaldo noong nakaraang linggo ng hapon. At salamat po sa Diyos at pagkatapos po ng ating pagsamba noong Sunday ay muli ay meron pong dalawa na nagpabautismo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. To God be all the glory. So salamat sa biyaya ng ating Panginoon. All in all mga kapatid, meron tayong 11 na nabautismuhan last week. Praise the Lord. To God be the glory sa mga kaluluwang idinadagdag ng Panginoon sa kanyang kaharian, bunga po ng ating mga pangangaral sa radyo, maging sa Bible study, mga cell group ministry, at lahat ng ating mga evangelism effort na pinagsama-sama together with our leaders, mga kapatiran na aktibo sa evangelism. Pinagtatagumpay po ng ating Panginoon ang ating pong mga pagkilos upang magligtas ng marami pang mga kaluluwa. So, redeeming the time because the days are evil. At ang pinaka-purpose po ng church ay hindi po para lang mag-enjoy ang mga ligtas na, kundi para dalhin ang salita ng Panginoon sa mga unsaved people, yung mga hindi pa narating ng salita ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, siya ay may utang sa mga barbaro, sa mga hintil. Kaya naman handa siyang ipangaral ang ebanghelyo. According to Romans chapter 1 verse 15 to 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kahapon, meron din tayong sinagawang visitation dyan sa ating mga senior citizen na mga kapatid sa Barangay Hamorawon. Good morning kay Nanay Levy at ang kanyang mga kapamilya na kahapon ay dinalaw po natin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, Nanay Levy, at ganun din si Nanay Ida. Hindi ko nga lang naabutan sa aking pagdalaw kahapon. At batiin na rin natin ang mga nandiyan sa Basyaw, sina Sister Giselle, Brother Rui, at ang inyong buong family. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Good morning kay Brother Ramil Francisco, ayan dyan sa Batangas, Lagrosa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Si Vicky Tamayo Perol, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Yuli Albao, praise the Lord. Good morning. Si Brother Michael Regidor, our technician dyan po sa Newgen FM na nag-a-assist sa atin. Maging si Brother Joe Lorenzo Acosta, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, si Mama Edin Nabua, thank you for watching. At maging si Sister Rose San Juan Pauyo, Benita Azarcon, ayan. Maging Sister Beth Angeles, Sister Margie Isiha, Sister Zinaida Obado Doctolero, at Sister Laura Gumban, dyan po sa Lahong, and Brother Edmond, good morning, and the whole family.
Sister Mirna from Kuwait, Sister Milet Kaya from Doha, Qatar, ang Phil Agos Lechon, ayan, kapatiran natin ito dyan sa bayan ng Irusin, ayan, masarap na lechon ang kanilang inihahain sa kanilang mga customers. Good morning, Brother Jofil and Sister Renilda, dyan po sa Agos Lechon, Irusin. Sister Helen Ditera, thank you for watching. Brother Reuben Gordola, si Brother Clifford Alipio, thank you for watching. Brother Andy Orozco, Jeyo Yugo, thank you for watching. Sister Christy De Suyo, Sister Lita Sultan, Brother Daniel Marahay, Brother Ronald Galang Hipolito, amen. Sister Glenda de la Vega Banyes, ayan, thank you for watching. Brother Pen Tihada, dyan sa Pampanga. Okay. Paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. At ipinag-aanyaya po natin ang ating mga pagsamba sa Panginoon na isinasagawa mga kapatid araw po ng Sabado at Linggo, 2 araw, 3 batch ang ating pong mga schedule ng gawain. Depende po sa inyong lugar na kung saan kayo malapit sa mga mababanggit nating lugar. Araw ng Sabado, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan, alas 6:30 ng umaga ang ating pagsamba. Dito naman po sa UPC Ikirino Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado alas 8 ng umaga. At dyan naman po sa UPC Santa Remedios Bulan ay araw ng Linggo, alas 7 ng umaga ang pagsamba. Good morning po kay Nanay Alice Giocado dyan po sa Barangay San Juan Daan at lahat ng ating mga kapatiran dyan. Pagpalain po nawa kayo ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Magpatuloy po kayo sa paglilingkod sa Diyos, lahat ng mga baptized na po dyan sa lugar ng San Juan Daan. Patuloy po kayo na samahan ng Panginoon na maglingkod ng tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Patuloy po tayo mga kapatid sa ating programa. Amen. Kung kailan siya'y palaging nariyan, naroon at kanan si Jesus. Kapag hindi ko na makayan. At sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa salita ng Panginoon. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng Kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga, biyaya at pagpapala na ipinagkaloob mo sa amin, kasama ng aming mga regular viewers and listeners sa programang ito. Panginoon, salamat sa buhay at kalakasan. Sa kabila ng mga struggles, kasalukuyan at mga hamon dahil sa krisis na aming kinakaharap, patuloy naming dama ang iyong pag-ibig, ang iyong kalinga sa buhay ng bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon, gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At dalangin po namin ang iyong malayang pagkilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan at patuloy mong abutin ang pangangailangan ng aming mga taga-subaybay. Yung mga may taglay na karamdaman sa kasalukuyan. Maaaring ilan ay nasa hospital o maging nasa loob ng kanilang mga tahanan na may mga taglay na hamon ng kalusugan dahil sa mga karamdaman. We pray, God, for the complete healing sa mga sumasabay sa panalangin ngayon na may pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Ipagkaloob mo po, Panginoon, ang katugunan, ang kagalingan. At ganoon din ang aming mga kababayan na
higit na apektado, Panginoon, ng krisis na ito sa pagmahal ng mga bilihin, bunga ng pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo, at lahat ng mga petroleum produkto, Panginoon, na ito ay nagdudulot ng lalong bigat at hirap sa buhay ng marami naming mga kababayan. Dalangin po namin, O Diyos, Ikaw po ang patuloy na mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa, na sa bawat umaga ay inuuna ang panalangin kahit may hirap na haharapin sa kanilang buhay. Tulungan mo rin, Panginoon, ang mga nasa kapighatian ng buhay. Palayain mo ang mga gapos ng kasalanan at mga bisyo. Magligtas ka ng maraming mga kaluluwa. Ihanda mo ang aming mga kababayan na sa iyong nalalapit na pagbabalik ay marami pa ang tumugon sa panawagan patungkol sa kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo po ang lahat ng mga nagbibigay ng oras at panahon sa umagang ito upang pakinggan ang iyong banal na salita. Sa iyo lamang ang papuri, Panginoon, kaluwalhatian at pagsamba, in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, God. Amen and amen. Good morning dyan sa Pasig, Mr. Eleanor Biocado and family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon habang sinishare nyo po yung episode natin ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan in the book of John chapter 16 verse 33. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Mga kapatid, hindi po lingid sa ating kaalaman kung ano ang mga nagiging kaganapan ngayon sa ating mundo, sa ating kapaligiran. Ang kaguluhan, mga digmaan, andyan pa yung mga banta ng mga natural calamities na ito po ay beyond our control na mga sitwasyon, na andyan yung mga kahirapan, mga kapatid, iba-ibang mga pangyayari na lalong nagpapahirap, nagpapadilim sa buhay ng mga tao sa mundong ito. Ngunit gayunpaman, mga kapatid, ang Panginoon ay ipinagpauna na nung siya ay nagmiministeryo dito sa lupa, sa kanyang earthly ministry, ay hindi niya inilihim maging ang mga pinaka-worst na situation na haharapin ng tao sa mundong ito. At ang purpose ng Panginoon kung bakit naisulat sa Biblia ang mga pinakamalalalang mangyayari pa sa mundo ay hindi para takutin ang tao, kundi para ihanda ang mga tao. That's why we preach, mga kapatid, hindi lamang yung mga gustong marinig ng tao, kundi yung mga kailangang marinig ng tao. Speaking of end of the world, mga kapatid, kung pag-uusapan yung katapusan ng sanlibutan, hindi po yan inilihim ng Panginoon. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan, mga kapatid, upang tayo ay ihanda. And the Lord is reminding us that this world is not our home. The Lord Jesus Christ is preparing now a place for us. After ng buhay sa mundong ito, mayroong inihahanda ang Panginoon
na lugar para sa kanyang mga anak. Hindi po dito sa sanlibutan. Our citizenship is in heaven, at mula doon ay hinihintay natin bilang mga mananampalataya ni Kristo ang kanyang pangakong muling pagbabalik, muling pagparito, upang kung saan siya naroon ay doon naman ang kanyang mga anak duroon. So ang mundong ito, mga kapatid, yes, we are hoping for the best because we have the best hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Sabi po ni Apostol Pablo, looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God. So we have the best hope. Despite of what is happening in this world right now, we have the best hope. Walang iba kundi si Jesus Christ. He is our blessed hope. He is our living hope, mga kapatid. Aside from the Lord Jesus Christ, there's no other hope, mga kapatid. Walang ibang pag-asa ang mundong ito. Dahil ito ay papunta na sa kabulukan ang sanlibutang ito. That's why we are hoping for the best because of Jesus, and we are preparing for the worst because of the written prophecy in the Bible na sa mga huling panahon ay sasama pa ng sasama ang sanlibutan. Ay ngayon nabalitaan natin na mayroong maigsing ceasefire sa pagitan ng Iran and US, pero mukhang mauunsyami yung ceasefire na yan dahil hindi na susunod yung kanilang mga terms and condition. So, hoping for the best, doon na lang tayo sa spiritual side ng ating buhay. Mag-focus, mga kapatid. Pero pag pinag-uusapan ang mundong ito, expect and prepare for the worst. Dahil hindi po pwede na maging sinungaling ang mga written prophecies in the Bible. Bagamat hindi po tayo natutuwa sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Sino ba ang matutuwa sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Nung isang araw, nung isang gabi, magkarga ka ng diesel, yung 3,000 ay parang wala lang napupuntahan, mga kapatid. Kaway pupunta ng Legazpi, kung dati ay nagkakasya na yung 1,000 balikan sa diesel, sumusubra pa. Ngayon, mga kapatid, yung 3,000 halos kakapusin back and forth ng Legazpi. So, sino ang matutuwa niyan, mga kapatid? Hindi tayo natutuwa sa mga gera, hindi tayo natutuwa sa mga kahirapan, mga sakuna, mga kapatid na nangyayari. Gayon pa man, mga kapatid, sa isang banda, bilang mga Kristiyanong nananampalataya sa Biblia, ngayon na nakikita natin na yung mga nakasulat sa Biblia na pinipiloso po ng maraming mga tao sa loob ng mahabang panahon, ngayon po ay nagbibigay ang Panginoon ng mga ebidensya na yung mga nakasulat sa banal na kasulatan na pinagtatawanan ng mga tao kapag ito'y ating pinapangaral, mga kapatid, mga pilosopong mga tao, hindi sila naniniwala doon sa mga nakasulat sa Biblia. Ngayon po, mga kapatid, marami na ang mga nagiging Bible believers. Bakit? Sapagkat yung mga written prophecy sa Bible na akala ng iba ay kung ano lang at walang katuturan, ngayon po ay maliwanag na nating nakikita. So, pinapakita ng Panginoon sa mga pangyayari ngayon yung tinatawag na accuracy ng
Word of God o yung Bible. Kasi kung hindi naman mangyayari yung mga nakasulat sa Biblia, magmumukha namang sinungaling ang Diyos, mga kapatid. Kaya binabalabalansin natin. Oo, hindi tayo masaya sa mga digmaan, hindi tayo masaya sa mga pangyayaring yan, war against nation against nation, kingdom against kingdom. Hindi tayo masaya na yan ay nangyayari. Ngunit sa kabilang banda, pag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, yan ay mga ebidensya na yung mga nakasulat sa Biblia ay totoo at hindi magbubulaan because it is impossible for God to lie. Kaya pag tinitingnan natin sa physical side, lalo na pagdating sa material na mga sitwasyon, pangangailangan, hindi tayo masaya na may mga digmaan, apektado tayong lahat kahit hindi naman tayo kasali sa digmaan. Pero sa spiritual side naman, ay nagkakaroon tayo ng, kumbaga, dagdag na confidence to preach what is written in the Bible. Kasi mahirap po mangaral gamit ang Biblia kung hindi ka naman kumbinsido sa mga nakasulat sa Biblia. Kaya ngayon, sa mga kapwa ko mga ngaral, manggagawa, mas madaling ipangaral ngayon ang salita ng Diyos. Dahil tinutulungan tayo ng mga pangyayari ngayon upang ang ating ipinapangaral na salita ng Diyos ay, kumbaga, dinidemo. Kumbaga, na-visualize yung nakasulat sa Biblia sa pamamagitan ng mga nagiging kaganapan ngayon sa mundo. Kaya baliw na lang yung hindi maniniwala sa nakasulat sa Biblia. Kung ang mga nakasulat dyan 2,000 years ago ay ngayon nangyayari, mga kapatid. Kasi noon, napakahirap ipangkumbinsi ang Biblia. Pagtatawanan ka ng mga tao, pipilosopuhin ka ng mga tao, uusigin ka ng mga tao, kukutsain ka, alipustain ka. Pero ngayon, mga kapatid, wala nang masyadong nag-aalipusta sa salita ng Diyos kapag ito'y pinapangaral. Bakit? Kasi nakikita nila yung accuracy ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga, sa side ng evangelism, sa mga kapwa ko manggagawa, sa mga, kasi nakikita naman nila sa mga post natin sa page ng UPC Bulan, maya-maya lang may nagpapabaptize, maya-maya lang may mga nagpapabukas ng Bible study, mga kapatid, sapagkat kung masipag ka ngayon na manggagawa, hindi pwedeng wala kang ma-harvest na kaluluwa, mga kapatid. Kung ang isang manggagawa ay mag-focus talaga doon sa pinagagawa ng Panginoon, evangelism. Yan ang pinaka-main reason bakit may church. Hindi para mag-enjoy lang ang mga niligtas, kundi para abutin ang mga kailangan pang maligtas. Mga kapatid, we are not against internal program sa church. Kung ano yung mga internal program sa church na nag-i-enjoy ang mga kapatiran, okay yon. Pero wag nating kalimutan yung external program na dapat ma-involve ang lahat ng kapatiran sa church. Ito po yung evangelism. Amen. Dahil sa panahon ngayon na nangyayari na ang mga nakasulat sa Biblia, baliw na lang ang nananatiling pilosopo pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung may diferensya na lang ang ulo, yung nananatiling pilosopo pag pinangaral ang salita ng Panginoon. Dahil nakikita na po ng mga tao na yung noon pinapangaral natin, magkakaroon ng mga digmaan, nakasulat sa Matthew chapter 24, the whole chapter, marami pang mga verses sa Bible,
Kapag yan ay pinapangaral natin noon, mga kapatid, ang mga tao nagtatawanan sa kanto. Ang mga tao ay nagpipiloso po, nangungutya. Dahil wala silang patunay eh. Wala silang ebidensya. Pero ngayon, subukan mong ipangaral yung Matthew chapter 24 na magkakaroon ng mga digmaan, nation against nation, kingdom against kingdom. Ang mamimiluso po lang sa iyo ay yung baliw. Dahil kitang-kita natin ngayon ang katuparan ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Tanong, masaya ba tayo na yan ay nangyayari? Hindi. Pero sa kabilang banda, masaya ang ating puso na ang ating sinasampalatayanan na salita ng Diyos noon pa man ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang Biblia po, ang pinaka-accurate na aklat. Alam nyo, yung mga aklat natin sa academic, yung mga curriculum sa school, pinapalitan yan. Dahil may mga aklat na paglipas ng ilang dekada, outdated na. Pero ang Biblia hindi pwedeng palitan. Because the Word of God shall remain forever. Mga kapatid, ang kredibilidad ng salita ng Diyos ay nananatili kahit doon sa mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Totoo pa rin ang salita ng Panginoon. Yung mga textbook sa school, pinapalitan po yan. Lalo na kapag hindi na angkop, lalo na ngayon, computer generation na. AI generation na nga mga kapatid. Kaya yung mga aklat noon, long time ago, hindi na ngayon ginagamit sa mga eskwelahan. So yung aklat na yon, lipas na. Pero ang Biblia, sabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So sa araw-araw ay pagbubulayan natin ang salita ng Diyos. So ngayon, mga kapatid, bagamat ang mundo ay pabulusok sa kasamaan, kahirapan, pero ang mga Kristiyano may advantage. The only advantage we have as Christian, as believers, is the name of Jesus Christ. If you have Jesus, you have everything, mga kapatid. Mawala man sa atin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Pag pinapanood natin yung mga balita, mga building na ang tagal na panahon pinangarap yan, itinayo, pinaghirapan, ginastusan, isang bomba lang ang bumagsak, durog yung isang gusali. Ano ang mensahe nito? Pinapakita ng Panginoon na wala kang pwedeng ipundar na material sa mundong ito na hindi pwedeng bumagsak o na hindi pwedeng mawala. Ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan ay hanggang sanlibutan lang. At sa isang iglap, yung ipinagmamalaki ng mga tao ng mga gusali, magagandang lugar, pinaghirapang i-develop na mga lugar na mga iconic, mga kapatid, na mga lugar, anytime pwede yan mawasak. Subalit, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. That's why we have the blessed hope in the name of Jesus Christ. So we are hoping for the best, praying for the best, pero dahil may nakasulat sa Biblia that this world will end, we need to prepare for the worst. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ano pa ang mga magiging kaganapan? Luke chapter 21 verse 25, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. At sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ayan. Aside from war, mga famine, meron pang mga natural calamities. Yan. Bunga ng ating tinatawag na
climate change, sa global warming mga kapatid, ay nagkakaroon ng mga hindi pangkaraniwang lakas na mga bagyo, mga unos, mga lindol, pagsabog ng mga bulkan, mga kapatid, lahat ng yan ay mangyayari sa mundo. Hindi natin alam kung kailan, pero dahil yan ay nakasulat, mangyayari po yan. So, ang pinaka-worst na mangyayari sa mundo ay naisulat na. Ipinasulat ng Panginoon yan. Hindi para takutin ka, kundi para maghanda ka. Dahil wala namang saysay kung matakot ka lang at hindi ka naghahanda. The best way, mga kapatid, to face the worst situation is to be ready. At anong paghanda natin? Yung ating relasyon sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon, ayusin natin. Dahil kung di man ito mapipigilan na mangyayari, kung mangyari man ay sa Panginoon pa rin tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung tayo ay mabubuhay, sa Panginoon tayo. O kung tayo ay mamamatay, sa Panginoon tayo. That's why Apostle Paul said in the book of Philippians 1:21, "For to me to live is Christ, and to die is gain." So if I live for Christ. And if I die, I will die for Christ. Yan ang pinaka magandang pananaw na dapat meron ang mga tao sa panahon ngayon. Because we don't know what will happen tomorrow. Lalo na kung sumali na itong mga dambuhalang bansa sa paligid natin. Sa gerang ito, mga kapatid, alam nyo sa prophecy, pagtutulong-tulungan ng lahat ng mga bansa sa mundo na girahin ang Israel. Yan yung abangan natin, mga kapatid. Hindi masaya na yan ay mangyayari. Hindi masarap na yan ay mangyayari. Pero yan po ay nakasulat sa Biblia. Na time will come. Ngayon may mga kaalyado pa po ang Israel. But time will come that all nations of the world will fight against Israel. Mangyayari po yan. Ngayon may mga kakampi pa ang Israel, pero darating ang panahon, lahat ng bansa at kaharian sa mundo ay magtutulong-tulong at magkakaisa laban sa Israel. At kapag malapit nang matalo ang Israel, doon ngayon, tutulungan sila ng Panginoong Jesus. At marirealize ng Israel sa panahon na yan, na yung hindi nila pinaniniwalaan na Jesus, yung tinatakwil nila at pinako sa krus na Jesus, na hindi nila pinaniwalaan na yun ang tagapagligtas. Kasi hanggang ngayon, si Jesus Christ ay rejected sa Israel. Kasi ang kalagayan ngayon ng Israel ay nasa spiritual blindness. O pagdating sa mga technology and discovery, hindi nagpapahuli ang Israel. But when it comes to spiritual side, mga kapatid, ang Israel ngayon ay nasa spiritual blindness. Bakit? Sapagkat yung Misaya na hinihintay nila at hanggang ngayon ay hinihintay nila, hindi nila na-realize na yun si Jesus Christ. Ayaw lang kasi nilang paniwalaan. Ayaw lang kasi nilang tanggapin. Kaya ang mangyayari po sa Israel, kapag dumating ang Antichrist, yun ang aakalain nilang Misaya. Medyo malalim na yung prophecy dyan, mga kapatid. Pero binibigyan ko lang kayo ng konting sulyap. Darating ang panahon, as consequence of Israel's rejection na ginawa kay Jesus Christ, mga kapatid, pag dumating na ang Antichrist, mapapabilib ng Antichrist ang Israel. Yan ang tiyak na mangyayari. Kasi hanggang ngayon, doon sa kanilang Wailing Wall,
The Israelites are still waiting and praying for their Messiah to come because they didn't believe that Jesus Christ was the Messiah. So nagpipray pa rin sila ngayon na dumating ang kanilang Messiah, tagapagligtas. At ito ngayon, sa prophecy, darating ngayon ang Antichrist na magdi-disguise na pag-asa ng Israel. Kaya sa pag-aaral natin ng prophecy, mapapaniwala ng Antichrist ang mga Israelites. Aakalain nila na si Antichrist ang Messiah. But at the middle of 7 years, ika-cut off na ni Antichrist yung paghahandog ng mga Hudyo. At doon na lang nila marirealize na nagkamali sila. Yun na yung darating na yung Battle of Armageddon, mga kapatid. Maglalaban na, mga kapatid. Once na na-reveal na kung sino ang pinaka-Antichrist, mga kapatid, magpapakilala na. Kasi sa una, ang Antichrist magpapakilala sa Israel bilang Messiah. Pero pag nakapasok na ang Antichrist sa buhay ng mga Israelites, doon na lang ipapakita ng Antichrist yung kanyang tunay na kulay. At pag nag-retaliate ang mga Hudyo, ang mga Israelites, doon na yung matinding pag-uusig mangyayari. Na ang lahat ng bansa ay magtutulong-tulong upang girahin, digmain ang Israel. Kaya mahihirapan ng husto ang Israel. Kung pag-aaralan ang prophecy, mahihirapan ng husto sa huling mga panahon. Ang Israel ay mahihirapan ng husto. Pero yon ay papahintulutan ng Diyos mangyari. Dahil bago sila tuluyang magapi, darating ang Panginoong Hesukristo na pinako nila sa krus, na pinatay nila at tinakwil. Doon nila marirealize na si Jesus Christ na ayaw nilang tanggapin, yung pala ang totoong Messiah. So ganun po yung mangyayari sa mga huling yugto ng buhay ng Israel, mga kapatid. So, tayo mga mananampalataya, hindi man tayo kabilang sa mga Hudyo, pero mapalad tayo bilang mga Gentile Christian nation na nakilala natin ang iisang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Don't give up. May mga kapighatian, pero sinabi na ng Panginoon. Amen. Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa sanlibutan o buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Yan. Ibig sabihin, palala ng palala yung magiging kaganapan habang papalapit na papalapit yung katapusan ng sanlibutan. Kaya ngayon topic natin is hoping for the best kasi may Jesus Christ tayong nakilala, tagapagligtas. But preparing for the worst dahil hindi pwedeng hindi mangyayari ang nakasulat sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay hindi pwedeng magbulaan, mga kapatid. Kaya ngayon sa mga kapwa ko tagapangaral, sa gawain ng Panginoon, dapat masipagan ngayon ng mga mangangaral ang pangangaral. Ngayon yun dapat na mag-focus lalo ang mga mangangaral, yung mga totoong mangangaral, hindi yung gaya-gaya lang. Yung mga totoong mangangaral, dapat ngayon mag-focus lalo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ayan na nga yung mga nangyayari, pinaka-ebidensya, na yung pinapangaral na nasa Biblia ay totoo. Kaya ang dami na ngayon ang nagbubukas ng puso upang tanggapin ang kaligtasang iniaalok ng Panginoon. Kaya lang, sabi ng Panginoon, marami ang aanihin.
kakaunti ang mga manggagawa. Ang iba tamad pa. O di kaya distracted. Mga kapatid. Kailangan sa mga kapwa ko manggagawa, magsipag tayo ngayong mga huling panahon. Bitawan natin ang kung ano-anong mga distraction sa ating buhay. Mga kapatid, mag-focus tayo sa evangelism. Agawin natin sa apoy ang mga mapapahamak. Pwede pa natin silang habulin upang dalhin sa paglilingkod sa Panginoon. Redeeming the time because the days are evil. Mga kapatid, ang pinaka-purpose kung ikaw ay pastor, ang pinaka-pinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi kung ano-ano, hindi yung ayusin mo ang Pilipinas, ayusin mo ang bayan, hindi natin maayos ang Pilipinas. Kaya kung ikaw ay pastor, ayusin mo ang ministry. Ayusin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Ang pinaka-purpose kung ikaw ay pastor, mangaral ka, magligtas ng mga kaluluwa. Mangaral ka, magbautismo. Yun ang utos ng Panginoon sa mga alagad. Balikan natin yung Matthew 28:19. Mark chapter 16 verse 15 to 16. Ano ang utos ng Panginoon sa mga alagad bago siya umakyat sa langit? Humayo kayo, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya huwag po kayo magtaka kung maya-maya ay may binabautismuhan tayo na nagkukusang tumugon sa panawagan ng kaligtasan. Dahil ito na yung pinaka tamang panahon upang ang mga tao ay tutugon sa panawagan ng Panginoon upang siya'y paglingkuran. Sabi ko nga sa inyo kanina, sa mga nangyayari ngayon na yan ay nakasulat sa Biblia, baliw na lang ang pilosopo pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Pero yung mga matino ang kaisipan at nagbubulay-bulay sa mga nakasulat sa Biblia at mga kaganapan sa mundo ngayon, hindi pwedeng dayain ang ating sarili. Maniniwala at maniniwala ka na ang nakasulat sa Biblia ay totoo kung matino ang iyong kaisipan. Sabi ko nga mga kapatid, sa mga ebidensya ngayon na nangyayari sa mundo na ang Biblia ay accurate, mga kapatid, nangyayari yung mga nakasulat, baliw na lang ang hindi pa rin maniniwala sa Bible. Baliw na lang ang mananatiling pilosopo sa mga huling panahon ngayon. Kaya pagkakataon ito natin, mga mangangaral, preach more, be instant, in season or out of season. At yan ang aking mandato sa mga manggagawa sa church, na tayo ay patuloy na magsipag sa gawain ng Panginoon because we know that our labor is not in vain in the Lord. Punuin natin ang ating mga simbahan ng mga taong ililigtas ng Panginoon. Huwag tayong masapatan na 10 lang, 20 lang ang nagsisimba, masaya na tayo. Hindi, mga kapatid. Marami pa ang may impyerno, marami pa ang mapapahamak kung hindi natin ipagsisigawan at ipapangaral na mayroong kapahamakang darating sa mundong ito, na kailangan nilang tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Kailangan ng mga tao ang magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, kapag pinangaral mo ang mga bagay na yan, marami na ang open ang puso. Compare noon nung nagsisimula pa lang kami, mga kapatid. Halos lahat ng tao pilosopo. Babatuhin ka pa habang nangangaral. Ang simbahan namin noon, binabato-bato habang kami sumasamba. Mga kapatid, mga tao ay pilosopo. Pero ngayon, sa nangyayari ngayon, na yan ay nakasulat sa Biblia, ang mga tao ay tumatango na sa salita ng Diyos. Ang kailangan na lang nilang gawin ay desisyonan na paglingkuran ang Panginoon habang may pagkakataon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At sabi sa Mark chapter 13 verse 22, sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Ayan, pati nga mga pinili na, mga elect.
mga pinili na ng Panginoon, pwede pang iligaw ng Antikristo. Kaya nga bantayan natin ang ating sarili. Kailangan maging loyal tayo sa katotohanan, sa church na kung saan tayo dinala ng Panginoon at binago ang buhay. Let us be loyal to God and to His body, mga kapatid. Na sa pagbabalik ng Panginoon ay madatnan tayo ng Panginoon na nananatili tayo sa Kanyang kalooban. So mga kapatid, let me remind you again, we are hoping for the best. Nagpipray tayo na ang mundong ito ay ayusin ng Panginoon. But we need to prepare for the worst. Kaya ang pinakapag-asa natin ay ang pagbabalik ng Panginoon. Ayusin natin ang paglilingkod sa Diyos, magpakatibay, mga Kristiyano, magpakatapat, at mag-evangelize po tayo. Magpagamit tayo sa Panginoon. Isa sa mga uri ng katapatan sa paglilingkod sa Diyos ay yung humahayo tayo. Nag-i-evangelize tayo. Hindi lang nagmumukmuk ka sa bahay and we are waiting for the second coming of Jesus Christ. At pinapanood mo lang yung mapapahamak na wala kang ginagawang aksyon. Kung ikaw ay believer, you must be a soul winner. Regardless kung pastor ka o hindi, if you are a believer, you must be a soul winner. Yan ang ating mandato bilang mananampalataya. Huwag ka maghintay na maging pastor ka bago ka mag-akay ng kaluluwa. Dahil ang obligasyon ng mga mananampalataya, regardless of your position in the church, amen, all believers must be soul winners. Soul winners. Tayo ay mag-akay, mga kapatid. Gawin niyong buhay ang evangelism program ng inyong mga simbahan. Magpagamit sa Panginoon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung joy of evangelism. May problema ka, magmukmuk ka sa bahay, madidepress ka. Bakit di mo subukan? May problema ka? Hindi lang naman ikaw ang may problema, lahat ng tao may problema. Umikot-ikot ka at mag-evangelize ka at makakakita ka ng mga taong mas kawawa pa kaysa sa kalagayan mo. At pag natutunan mo silang i-encourage, malalaman mo yung tinatawag na joy of soul winning, evangelism. At mamalayan mo na lang, yung problema mo inaayos na ng Panginoon. Kapag inuuna natin lagi ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So yan po ang ating natalakay, mga kapatid. Sa mundong ito, our hope is no other than the Lord Jesus Christ. That's why we're hoping for the best, praying, but still, ang pangyayari ay nakasulat na yan sa Biblia. Ang mundo ay pasama ng pasama hanggang sa ito ay lumubog ng lubusan sa kapahamakan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, love not the world, neither the things that are in the world. Huwag nating ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kaya kung ikaw ay pastor, hindi mo trabahong ayusin ang gobyerno. Hindi mo trabahong ayusin ang mundo. Ang trabaho mo ay magligtas ng mga kaluluwa. Dahil ang mundong ito ay palubog na kung baga sa barko. Kailangan natin silang i-rescue at dalhin kay Kristo, mga kapatid. Yun ang pinaka-mandato ng mga mangangaral. Hindi yung sausawan natin ng politika, salihan natin yung mga programa ng gobyerno, mga kapatid, na papapilan pa natin yun. Hindi, mga kapatid. Ang fokusan natin ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mag-akay ng mga kaluluwa. Let the government do their duty. And if you are a pastor, do your job to save souls. Kasi yan ang ating pananagutan pagdating ng paghuhukom. Kung ikaw ay pastor, hindi naman sa iyo sisingilin ng Panginoon yung, bakit ang panggogobyerno ay sumama ng sumama. Hindi yan sa pastor sisingilin. Sa mga politiko yan, sisingilin ng Panginoon. But if you are a pastor, ang sisingilin sa iyo ng Panginoon ay ang mga kaluluwang may impyerno na hindi mo inabot nung ikaw ay nasa lupa. Kaya mga kapatid, mga mananampalataya,
join your pastor in soul winning. Mag-engage kayo sa evangelism. Magbaptize sa pangalan ng Panginoon. Gawin yung soul winner ang inyong church. Yun ang pinakamasayang church, yung soul winner na church. Hindi yung parang bodega ng mga hipokrito. Mga kapatid, ang church ay hindi bodega ng mga hypocrites. Ang church ay hospital ng mga wounded souls. Na bawat taong hopeless pagpapasok sa church, they will feel the love and the mercy of the Lord. Ituring natin na ang church ay hospital ng mga wounded souls, sinners. Papasok dyan ang mga buhay na aayusin ng Panginoon, regardless kung ano man ang kanilang mga buhay in the past. Salamat mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Ipagpatuloy natin ito bukas. So, ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat isa sa atin. For the meantime, tayo po muna ay magtatapos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa paksang ito na aming pong naibahagi sa aming mga kababayan. Na sa mga panahon namin ngayon, na nangyayari na ang mga matagal nang nakasulat sa banal na kasulatan. Ito ay paalaala sa amin bilang mananampalataya na lalo kaming mag-engage sa pag-akay ng mga kaluluwa sa pangangaral ng iyong salita upang ang iyong pagliligtas ay patuloy na makarating sa buhay ng maraming mga tao. Ang mundong ito ay pabulusok na. Ang mga world leaders ay hindi nagkakasundo. Nag-aaway-away at nagigera at ang pinakabiktima ay ang mga mamamayan. At kung ano nangyayari ngayon, Panginoon, it is beyond our control. Sapagkat ito ay nakasulat na. Ipinagpaon na muna sa amin. Kung kaya tulungan mo kami, O Diyos, na sa mga nalalabing mga araw sa mundong ito ay marami pa ang maabot na mga kaluluwa. I pray for our listeners sa radio ngayong umaga. Buksan mo ang puso, isip ng mga nakikinig. Alisin mo ang kapilosopuhan. Alisin mo ang pag-aalinlangan. Alisin mo ang mga pagdududa at mga pagmamatuwid sa kanilang mga isipan at puso. Akayin mo ang aming mga tagapakinig sa pagpapakumbaba, pagsisisi at pagsuko ng buhay sa iyo. Sapagkat ang panahon ay pasama ng pasama na. Ngunit salamat, may pag-asa kami sa iyo, Panginoon, nang sino mang maglilingkod at sasampalataya sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya. Maraming salamat, Panginoon. Luwalhatiin ang iyong dakilat banal na pangalan. Pagpalain mo ang lahat na nakinig ngayon. Kung may mga katotohanan man minsan na pinapangaral dito na masakit, wala po kaming magagawa kundi ipahayag ang katotohanan and nothing but the truth. We pray, God, baguhin mo ang buhay ng aming mga kababayan mula sa kadiliman patungo sa iyong katwiran at kagilagilalas na kaliwanagan. Dalangin din namin ang mga kaganapan ngayon sa mundo. Kung maaari, Panginoon, hipuin mo ang puso ng mga world leaders na mapigilan pa ang matinding digmaan na nagbabanta. Ngunit gayong paman, Panginoon, kung hindi man namin kontrolado ang sitwasyon ito, mag-focus kami sa pinapagawa mo. Maglilingkod kami sa iyo. Dahil anuman ang mangyari sa mundong ito, hanggat kami ay nasa iyong kalooban, ang pag-asa namin sa iyo ay hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Maraming salamat, Panginoon. Ito po kami samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. At bukas, muli po tayong magkasama-sama. Same station, Eugene FM. Same page sa ating Facebook Live. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church, Bulan.
na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.